Pinoy, likas ang pagkamalikhain. Nakakagawa ng dekalidad na work of art mula sa kahit anong bagay. Kaya naman, i-ready ang sarili na mamangha because we'll talk about some of the state-of-the-art at all Pinoy installations and masterpiece. Ang skulptor na si Ramon Orlina, nakilala dahil sa galing niyang maglilok at ang kanyang main material, salamin. Practical approach ang ginamit niya para matutunan ang glass sculpting. Ang puhunan, talento, determinasyon at pagmamahal sa kanyang napiling linya ng sining. Bilang alumnos ng University of Santo Tomas, masasabi sigurong ang pinakakilala na niyang sculpture ay ang 4 mondial na contribution niya sa 400th founding anniversary ng USTE. Hindi ako nagpunta sa abroad kasi bibigyan ako ng public lab ng scholarship. Hindi ko kinuha, sabi ko pupuntahin na lang ako sa factory mo and I will just do my trial and error, pag-aralan ko kung ano yung material. Mula naman sa copper wire at manipis na gintong metal ang mga obra ng iskultor na si Ral Arrogante. Mula lamang sa junk shop ang kanyang mga material, ngunit hindi naman maikakaila ang ganda ng kanyang mga finished product. Paborito niyang lumikha ng mga sculpture na hugis tao at bahay kubo. Inspirasyon niya raw dito ang pagkamalikhain ng mga Pilipinong gumagawa ng bahay mula sa pinagtagpi-tagping mga materyales. Recycling is not only that simple na i-segregate mo, bebenta mo, hindi. Pwede mong ma-recycle siya into art. Ang gusto ko may gumagalaw. Kung ako gumagawa ng bahay, may nakasabit dyan na gegewang-gewang sa mga Chinese store, may pusang gumaganon. Napapatingin ka doon sa gumaganon ng pusa. Ano yung pusa? Pero yung mata mo, ando na. Saka mo makikita yung mga tinda nila. Ganon din sa artwork. Kwento ng buhay at alaala ng kabataan naman ang inspirasyon ng artist na si Ferdy Cacnio sa paglikha ng kanyang mga obra. Para sa kanya, wala raw silbi ang isang likhang sining kung walang mahalagang istorya sa likod dito. Malaki influensya niya. Kumbaga siya nagturo sa akin eh. So, pinakamalaki ang naibigay sa aking mga wisdom about art na yung iba hindi na ituro. Sasabi niya, ito hindi na ituro sa amin noon, pero sabihin ko sa iyo. Ang hindi nga maikakailang creativity ng mga Pinoy, ginagawa ring inspirasyon ng iba para makagawa ng disenyo ng furnitures o gamit sa bahay. Simple but classy ang design aesthetics ng designer na si Gabi Latauco na bagay sa mga bahay na limitado lang ang espasyo. At karamihan sa mga gawa niya, multifunctional na tulad na lang nitong unsinkable. Decorative and functional naman ang furniture design ni Liliana Manahan na nagpapatunay lang sa malawak niyang imahinasyon. Geometric shapes naman ang sentro ng designs ni Joseph Rastrulio with some touch of nature bilang inspirasyon. Itong lamanta ng araw siguro ang maituturing na representation niya sa kabuuan ng kanyang estilo sa pagdidesenyo. Iba't ibang materyales, iba't ibang sining, pero ang kinalabasan, pare-parehong maipagmamalaking gawang Pinoy. Nympha Asuncion, News Team 13.